so hello, good day mga ka-farmlat. So today, viewing po tayo. So ang sukat po ng properties po. So Camarines Norte po ang nakakasakop dito mga ka-farmlat. So ito pong property dating Quezon na ngayon ay Camarines Norte na po. So bali ito po yung barangay road mga ka-farmlat, and then ito po yung property and then so bali ito po yung right of way natin. Ayan. So ito po yung barangay cemented road. And then ito po yung property. So mula barangay cemented road mga ka-farmlat, estimated po natin is 50 meters. So mula sa barangay road yung property. So bali ito pong nilalakaran natin ay yung right of way ng property. Ayan, so pasok naman po ang 4 wheels dito mga ka-farmlat, and then ayan lang po yung property. Ayan, so pasok po ang 4 wheels dito, not now kasi need pa nating kumbaga medyo i-develop ng konti or kayo din pa ng backhoe. Ayan. So ang pwede natin gawin mga ka-farmlat is pwede natin yung tambakan ng graba. Kahit di natin simentohin, kasi pag sinemented natin yan, unang-una magastos. Kahit tambakan lang natin ng graba. Ayan, so ito na po yung property mga ka-farmlat. Ayan, naglakad lang tayo ng almost, wala pa nga po itong 50, mga 30 meters lang, pero mga 30 to 40, 50 meters. Ayan, ang distansya sa barangay cemented road. So bali ito po yung right of way niya mga ka-farmlat. And then ito pong nyug na to, so sakop na po yung property. Ito na po yung property mga ka-farmlat. Ayan, so reviewing po natin. Ayan. So ito mga ka-farmlat, mula National Highway is nag-drive tayo ng 3 minutes. So mula National po is 3 to 5 minutes drive papasok ng barangay road. Ayan, so napakalapit lang po nito sa National Highway. And then sa town proper naman po is magdadrive tayo ng around 30 to 40 minutes. Ayan, so napakaganda po ito mga ka-farmlat. Platted siya, mga 70% plat land po ito. Ayan, so ito medyo bakante lang mga ka-farmlat. So pwede natin yung taniman ng fruit bearing trees, kakao, santol, lansones, rambutan. So marami tayong pwedeng gawin sa property. Ayan, so ito po yung kalawakan ng property niya. Almost 70% po mga ka-farmlat. Platted po itong area na to. Ayan. So iikutin natin. So ang kagandahan dito mga ka-farmlat, yung nyug niya is takaran pa lang, kababaan pa. Ayan, so yun po ang kagandahan sa kanya. Ito halos puno po ito ng nyug, itong part na to. Ayan, tamang-tama po ito kung ang hanap may retirement plan. Ayan, so mga naghahanap po ng retirement yan, kahit all this na, pwede sa property. Kasi pagbaba mo ng sasakyan, 30 to 40 meters lang property na. So ang good thing po dyan, tambakan lang natin yung right of way. So pasok na pasok po ang 4 wheels. Kaya pagbaba mo ng sasakyan, property mo na. So no need na natin maglakad ng mahaba. Ayan, napakaganda po nito. At kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, baka, baboy, kambing, so babakuran lang po natin yung property paikot. So ang kaganda dito mga ka-farmlat, may bakod na po yung property. And so yun lang mga ka-farmlat, ang bakod niya is yung mga hardwood. So pwede natin ilagay ng barbed wire. Ayan, para pwede kang mag-alaga ng baka, kambing, kahit alpasan mo yun sa property, hindi yan mawawala. Kumbaga hindi liliban. Kasi sa lugar naman po na ito, so wala po dito magnanakaw. Kaya ako nasabi kasi almost dikit-dikit po ang kampo ng sundalo dyan. Ayan, kaya mababait po ang tao dito. Ayan, so kaya no worries po sa mga NPA. So sa akin, wala naman na pong NPA. Wala na rin na babalitaan. And then, pero para din po may assurance kayo. So bali 3 kampo po ng sundalo ang nandito. So sunod-sunod. And then pagpasok mo pa lang po ng Camarines Norte, bali 3 kampo na rin po ng sundalo ang checkpoint yan. So may pulis, may sundalo. Kaya wala pong pugi dito, wala maglalakas loob. Yan, bali batalyon po ang naan dyan. So daan sundalo po ang naan dyan. Ayan, so napakaganda po nito mga ka-farmlat. And then yung property po, hindi ganun kalinis. Kumbaga yan, may damo-damo siya, pero mabilis lang po yan. Pero malinis din naman po yung property, kasi kitang-kita mo yung buong property mo, unlike na pupunta kasi isang property na hindi mo alam kung saan ang kantuhan. So ito, kitang-kita mo ang kantuhan mga ka-farmlat dahil flat lang yung property. Ayan, so bali yung madamo na yan. Yan, so yung po yung hardwood na yan. So yan po yung boundaries ng property. Ayan, yung buong malinis ng tatanaw mo, yan po yung sakop ng property. Ayan, so aside sa namumunga na, may mga bagong tanim po ito na puno ng nyug.
Ayan, so uliin natin. Ayan, halos takaran pa po ito. Ayan, ang guting dito mga ka-farmlat, tasik po ito mamunga, ano? So bagong harvest lang po sila. Ayan. Ganda. Ayan, so ang dating tanim po nito mga ka-farmlat is dalandan or daranghita, kung familiar po kayo. Halos puno po ito dati. Yun nga lang po, nung humina ang bentahan, kinumbert nila sa nyog, ano. Ayan. So lakarin natin. Ayan, halos takaran po ang nyog dito. Ganda, ang linis. Kitang-kita mo yung property. Ayun, sina Jeffrey Farmlat, ano. So sinama rin natin sa property para bilang katulong din natin pagbabloging. Ayan. So yun po mga ka-farmlat, yung nakikita nyong trapal. So pinagtupadahan po yun yung nakaraan. I mean, pinagsabungan po yung sabong na manok ba mga ka-farmlat. Kasi dito mga ka-farmlat, pag may patay sa barangay, so pwede po, legal po dito ang sabong, ano, kasi may donasyon po yan sa patay, ano. So nasa sa inyo naman po yun kung papayag kayo, pero ito po kasi pumayag po yung dating may-ari. And bilang tulong na rin niya doon sa namatayan, ayan, pumayag po siya, no. Ayan, pero hindi naman po dito hindi naman po nandito yung patay, ano. So nando sa, syempre nasa pinagburulan, so dito lang po ginanap yung sabong, ano, para at least may konting donasyon din na malikom sila. Ayan. So legal po yan dito sa kapitan. Nung nakaraan po, kapitan ang kasama ko dito pag video, so inulit ko lang ngayon. So legal naman po ang sabong dito sa kapitan, sa pulis, sundalo, basta yun nga po, may patay, ano, kasi may donation po yan. Ayan. So flat lang po ito mga ka-farmlat. So dito tayo pwede magbahay sa part na to, flatted yan. Ayan. So pag nalinis mo yun mga ka-farmlat, napakaganda niyan. So magiging ganito ang tayo niya, no, Carabao grass. Pag nalinis natin yan and then nalagyan mo ng kambing, baka, so napakaganda po nitong property na to, ano. And then kahit dito, pwede mong ipasok yung 4x4 mo mga ka-farmlat. So i-develop lang natin yung right of way. Ayan. Oh, dala yan, pag ganun. Abot pa doon yung nyugan na tatanaw mo, dala yun. Ayan, si Rakitira maglulupa, vlogger din po yan. So yun mga ka-farmlat, balisa pa po yung boundaries niya, kaya wala tayong kakaligawan. And then ayun, may nasakop din po ito na bamboo, ayan, puno ng kawayan. Kaya kung plano mo magawa ng kubo or house, so nunod na po natin bumuli ng kawayan, ano, sa iba, kasi may kawayan na tayo sa loob ng property. Ayan, so ito po yung farmlat mo. Ayan, napaka ganda po nito mga ka-farmlat. And then may nasakop po siya dito. So mahaba po ito kasi yung property mga ka-farmlat is pahaba siya, ano. Ayan, so bye-bye natin. Ito puro hardwood, ano. So wala itong gasin tanim itong part na to. Kaya nabanggit ko kanina, yan yung pwede natin taniman ng kakao, lansones, rambutan. So yun mga ka-farmlat ay dating tubigan. Ayan, so dating rice land siya na ngayon, hindi na nag-ooperate. So malit lang po yung portion na yan, ano. Ayan, so napakaganda po ng part na yan. Ganda. Ayan, so marami din po siyang hardwood, ayan. Ayan, so pwede natin linisin yan. Palitan natin ng fruit bearing trees, ano. Ayan, napakaganda po nito. Ito mga ka-farmlat ay maganda, hindi sa sinasabi ko lang, kasi pag na-viewing nyo yung property, maganda naman po talaga. Kung ano yung nakita nyo sa video, ganun din po kaganda yung sa personal, ano. At mas maganda pa sa personal. Ayan. So ito po ay medyo mataas tong tayo ko na to mga ka-farmlat, kaya no worries po kung binabaha yung property kasi mataas naman po yung tayo niya, ano. Pero ang kagandahan dito, halos pantay po siya sa kalsada, hindi siya mismo mataas sa kalsada, kaya pasok po ang 4 wheels dito kung ipapasok natin, ano. So need lang natin i-develop yung right of way mga ka-farmlat. Ayan. So bumababa tayo ngayon. Ayan yung nabanggit kong kawain mga ka-farmlat. Ayan, so yun yung pwede nating gawing kubo or house, ano. Ayan. So yung nakikita mong nyugan na yun mga ka-farmlat, so sa pa po yun ng property, ano. Ayan yung nyugan na yan, yung nakikita nyo nyug na yan, yung mga bagong tanim. So sa po yun ng property. Ayan, napakaganda po nito. Pastulan ng baka. Ayan, kung mahilig ka rin magsabong, manok panabong, tamang-tama po ito. Kasi yung pagkalupa niya medyo
hili ng konti. So yan po yung gusto ng mga manok, ano. Kasi hindi na istakan ng tubig, kaya kung magsasabong ka, tamang-tama po ito. Ayan, sa mga naghahanap ng retirement plan, napakaganda po ng property na to. Ayan. Ganda. So napakaganda pong taniman nito. Ayan, kababaan pa nyo doon mga ka-farmlet. Doon si Jeffrey. Nagsasalita. Ayan. Ganda. Ito po yung dating rice land mga ka-farmlet. Nasa ngayon hindi nag-ooperate, pero pwede natin buhayin yun, ano. Pwede ulit natin yung buhayin. Ayan. Or pwede rin natin i-convert sa fish pond, kasi matubig po itong area na ito mga ka-farmlet. Ayan. So pwede natin yung gawa ng fish pond. Kung mahilig ka mag-alaga ng isda, pwede natin alagaan ng dalag, tilapia, ano. So yan yung pwede natin gawin. Ito pong nyugan na nakikita nyo mga ka-farmlet ay isa ko pa po yun ng property, ano. Yan, tapos ito. So ang kagandahan yun mga ka-farmlet, takaran pa yung nyug niya, ano. Pero ang good thing po doon, namumunga na. Yan, napakaganda po nito. Yun, mga kawayan. So creek po yun mga ka-farmlet. Kaya good po ito for livestock kasi may source na ng tubig, ano. Yan, so punta tayo doon. Ayan mga ka-farmlet, ang good thing dito mga ka-farmlet, wala kang kakaligawan sa property mo, ano. Kasi yung nakikita mong malinis, so yan po yung property. Ayan, bali ito po yung boundaries nila. Ayan, yung malinis na nakikita mong mga ka-farmlet, so yan po yung property. Ayan, so well maintained po yan. Malinis yung property mga ka-farmlet. Maintain po nila dito na hindi tumaas yung damo, ano. Kaya napakaganda po ng property na to. Ayan. So lalakarin natin. Yan. Ganda. Hindi ako nang bubula mga ka-farmlet, ha. So maganda po talaga yung property. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-farmlet, itong left side, yung medyo madamo. So yan po yung boundaries ng property, ano. So ito nakikita mong malinis na to. Ito po yung sakop ng property. Ayan. So takaran po nyo dito. Dahil may puno din ng mangga mga ka-farmlet. Ayan. So dati po itong darang hitahan na kinonvert nila sa coconut tree. Kasi nung humina ang bentahan ng darang hita, so kiniliring po nila na tinaniman nila ng nyug. Kaya kababaan pa. Ayan. Ganda. So flatland po ito. Itong ibabaw na to. Ayan, halos takaran yung nyug. Ganda. Yan, so ganda mga ka-farmlet. Almost platted po ito. Yan, pag nandito ka, napakagandang magtayo dito ng kubo or rest house kasi mahangin. And then aside doon, kita mo po yung property mo sa part, pag nandito ka sa part na to. Yan. Ganda po. Ayan, nyug na yan mga ka-farmlet. Yung nakikita mong nyug na yan. So sakupay ng property, ano. Hindi, ito po yung boundaries niya. Yan. Ito, bali yan po yung boundary niya, no. Ayan, ang ganda. Yan. So, napakaganda magtayo po ng rest house dito sa tinatayuan ko. Or kubo, pwede rin. Ayan. Napakaganda po, ano. Ayan. So, yun mga ka-farmlet, bali abot dito na lang po ang video natin. Kung interested po kayo, pwede nyo ako i-message sa Viber, WhatsApp. So, nasagot naman po ako, ano. Ayan, sa mga tanong nyo. Kung may tanong po kayo regarding sa property and documents, message nyo lang po ako mga ka-farmlet. At abutit na lang po ang video natin. So, thank you po. So, abang-abang lang po kayo mga ka-farmlet sa next video natin. Baka nasa next upload ko na po yung dream property nyo. So, thank you mga ka-farmlet and God bless you.